Malakas na nagsipalakpakan ng mga nanonood matapos kumanta ni Gavin. Napangiti siya at inilibot nga ang paningin sa loob ng arena. Ilang segundo lang ay naghiyawan na nga ang mga tao nang makita ang ilaw na pabaling-baling nga sa kung saan. Tila pumipili ng maswerteng taong kakantahan ni Gavin. At ilang sandali nga ay may napili na nga ang ilaw. Yun ay si Katleya. So I guess we are now set to get to know the lucky girl tonight. Nakakahulog ng ngiti nga ang ibinigay ni Gavin habang binipikas ang mga katagang yun. Muling umingay ang paligid nang makita nga ang pagbaba ni Gavin sa stage at ang paglalakad nga nito sa gawin ng babaeng napili niya. Nalingid sa kaalaman niya ay si Katleya pala, ang ex-girlfriend niya. May I have your hand? Napatigil nga sa pagsasalita si Gavin nang makilalang babae. Ang kaninang matamis niyang ngiti ay kaagad na nawala at labis ang gulat niya nang makita ang babaeng napili ng spotlight ay walang iba kundi ang ex-girlfriend niyang si Katleya. Gulat lang silang nagkatinginan nga sa isa't isa. Napatikim si Gavin para kunin nga muli ang atensyon ng lahat. Inilahad niya ang kamay sa harapan ng babae sabay sabing, "May I have your hand, lady?" Saad nga ni Gavin habang nakangiti, dahilan para muling umingay ang paligid. Wala namang naging tugon si Katleya. At kahit na naiilang nga siya, ay nilagay niya pa rin ang kamay sa palad ng lalaki. "So, may I know your name, miss?" Tanong nga ni Gavin pagkaakyat sa stage. Labis na nagulat nga si Katleya sa paraan ng pagtawag ni Gavin sa kanya. Sinamaan nga niya ng tingin ng lalaki. "Bastard!" Mahinang mura nga ni Katleya. "Tito, tama lang para marinig yun ng huli." Mahina namang napatawa si Gavin nang marinig nga ang sinabi ni Katleya sa kanya. Alam niyang pinaparinggan siya nito. "Our lucky girl's name is Katleya. Kay gandang pangalan, hindi ba?" Saad nga ni Gavin. Ang tingin ay naroon sa mga manunood. Pero mas magiging maganda ang pangalang Katleya kapag may Velarde na sa huli. Dagdag pa nga ni Gavin na parang ang nangaasar pa na siyang ikinaingay nga ng kanyang mga fans. Velarde kasi ang surname niya dahilan para maghiyawan nga ang mga nanunood sa kanila. "Huwag kang umaktong okay na okay tayo. Huwag mo kong punuin, Velarde. Kutang-kuta na ako sa'yo." Naiinis nga na saad nga ni Katleya sa lalaki. Napangisi naman si Gavin. "Velarde." Tumangutangong sabi nga nito bago humilig, palapit kay Katleya na ex niya. "Namiss ko yan, bagasi niya." Kagad na naghiyawan nga ang mga madla nang makita kung paano lumapit si Gavin kay Katleya at bumulong nga sa huli. Ang ganoong eksena ay matagal na ngang pinapangarap ng lahat. Nang makita nga itong ginawa ni Gavin kay Katleya, ay kaagad silang nag-ingay. Umaasa na sana sila na lang ang nilapitan ng sikat na international singer na si Gavin Velarde. Tumitig lang si Katleya sa singer. Akmangalis na nga sana siya nang biglang pinasa ni Gavin at pinaupo sa upang inilagay nga ng ka-team ni Gavin kani-kanina lang. Ang mga walang alam naman sa relasyon nila ay agad naghiyawan, kinikilig nga. Bago pa muling umalis si Katleya sa upuan niya, ay inabutan na nga siya ni Gavin ng mikropono. Tumingala naman si Katleya sa lalaking mga awit na ex niya. "Aanin ko yan," pagsusungit nga ni Katleya. "Could you hold it for me while I am singing a song for you?" Request nga ni Gavin sa babae. Napatingin si Katleya sa mga taong naghihintay sa magiging sagot niya. Dahil nakatingin ang mga fans ng lalaki na pilitan tuloy siyang kunin ang mikropono dahilan para mahiyawan nga ulit ang mga tao. Ngumiti si Gavin bago inilapit nga ang upuan niya sa babae. Tumingin siya sa mga kabanda niya at sumenyas. Ilang sandali lang nagsimula nang tumugtog ang musika
dahilan para maghiyawan muli ang mga fans. Sitting in the dark, all night fighting shadows, and the urge to call you up hits me like an arrow. Yun nga, ang linya sa kanta. Unang pagkanta ni Gavin, habang binibigkas, ang kasunod pang mga linya ay tumingin siya sa gawin ni Katleya. Matamang nakatitig habang kumakanta sa kanyang ex. Habang si Katleya naman, nagsisimula namang lumuha. She can still remember those days when they were still together. Tandang-tanda niya pa kung paano siya kinantahan ng lalaki. Tandang-tanda niya pa kung paano siya minahal ng lalaki. Ganito kami. Ganito kami noon. Sabi pa ni Katleya sa isip niya. Labis nang nasasaktan si Katleya matapos nga siyang kantahan ni Gavin. Kaya agad siyang umalis sa lugar na yon. Katleya, wait! Hindi naman nagpahuli si Gavin at sinundan ng ex-girlfriend niya. Hindi nakinig si Katleya at nagpatuloy lang sa paglalakad. Wala namang nagawa si Gavin kundi hawakan ng braso ng babae para makaharap nga ito at makausap. Akmang magsasalita na nga sana siya nang mapansin ang mga namumuong luha sa mga mata ni Katleya. Tuloy ay naiwang nakabukas ang bibig niya sa ere. Parang tutang naging maamo ang mukha ni Gavin. Kat, mahinang sad nga ng lalaki, nakatingin pa rin sa dating kasintahan. Ang kaninang naninigaw at palabiro niyang boses ay kaagad na napalitan ng malumanay na boses. Can we talk? Ani nga ni Gavin, naroon pa rin ang malumanay na boses. Galit na napatingin sa Katleya kay Gavin. May dapat pa ba tayong pag-usapan? Wala na Gavin, tinapos mo na noon pa diba? Kaya wag kang umaktong okay na okay pa rin tayo hanggang ngayon. Kasi pinutol mo na ang ugnayan mo sa akin nung iniwan mo ko. Kaya pwede ba? Leave me alone. Sabi nga ni Katleya na may diin. Tumalikod si Katleya at nagsimula na ngang maglakad. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya nang magsalita muli si Gavin. I still love you, Kat. Nang makita nga ni Gavin ang pagtigil nga ni Katleya, ay nagpatuloy nga siya sa pagsasalita. Hindi naman niya nagbago. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Pagak na natawa nga si Katleya. Hinarap niya ang dating kasintahan at sarkastikong nginisyan nito. Sa tingin mo, maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo? Gavin, durog na ang tiwalang meron ka sa akin. Tinurog mo na noon pa. Kaya kahit ano pang sabihin mo, huwag kang mag-assume na maniniwala pa ako sa'yo dahil hindi na ako magpapauto pa sa'yo. Paninigaw nga ni Katleya, nanunumbat. Wala nang nagawa pa si Gavin. Nang pumara nga si Katleya ng taxi at umalis. Hindi niya naman masisisi ang babae dahil malaki nga ang naging kasalanan niya. Iniwan niya si Katleya nung mga panahong kailangan siya nito. Sa madaling salita, iniwan niya ang babae para sa pangarap niya. Ilang araw na nagmukmok si Katleya, tila bumalik ang pagiging malungkutin ng babae na siya namang ikinabahala ng mga magulang nito. Katleya, anak, may problema ka ba? Nag-aalalang tanong nga ni Karina, ang ina ni Katleya. Kung may problema ka, handa naman ako makinig. Handang-handa ang mga tenga kong pakinggan ka, anak. Huwag mong kakalimutan na nandito lang ako. Kami ng papa mo, handang pakinggan ka. Doon sunod-sunod na umagos nga ang luha sa mga mata ni Katleya. Kaagad namang nagalala ang inang si Katrina dahil para yakapin nga niyang anak. Ma, akala ko po nakamove on na ako sa kanya. Akala ko hindi na ako masasaktan. Akala ko hindi na ako masasaktan kapag nakita ko ulit siya. Pero masakit pa rin pala, ma. Masakit. Ang sakit-sakit pa rin. Naluluha na nga na pagsumbong ni Katleya sa ina. Yung sakit po na naramdaman ko noong iniwan niya ako, kusang bumalik nang makita ko po ulit siya, ma.
Akala ko po, tuluyan ang naglaho yung sakit na ibinigay niya sa akin ilang taon nang lumipas. Pero, nandito pa rin po pala. Nandito pa rin pala ang sakit na dinulot ni Gavin sa akin. Pagsusumbong nga ni Katleya, inalo nga ni Katrina ang anak. Bilang isang ina, masakit na makita nga niyang umiyak ang anak niya. Masakit na makitang nasasaktan ang anak niya. Kung nasasaktan si Katleya, doble-doble naman ang sakit na hatid noon sa kanya. Clea anak, hindi masamang masaktan, hindi masamang umiyak. Ang masama ay yung hinayaan mong kainin ka ng sakit mo anak. Huwag mong hahayaan na yung nararamdaman mo ngayon ay maging dahilan para mabaliwala mo ang mga taong nakapaligid na totoong nagmamahal sa'yo. Clea, huwag mong kakalimutan na may anak ka. Huwag mong kakalimutan na nandyan pa si Kathleen. Paniguradong maaapektuhan siya sa bawat kilos mo. Kaya dapat gawin mo ang tama para sa anak mo. Lagi mo siyang iisipin kapag nagdedesisyon ka. Parang natauhan nga. Si Katleya o ang palayaw nga sa kanila ay Clea. Nang mabanggit ng ina niya ang pangalan ng anak niyang si Kathleen, hindi niya naisip kung anong mararamdaman ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil lang sa nasasaktan siya. Nasan si Kathleen, ma? Natatarantang saad nga ni Clea. Napabuntong hininga na nga lamang ang ina na si Katrina. Naroon pa rin ang pangamba sa anak. Ngunit nang makitang medyo natauhan na nga si Clea, ay medyo napanatag na nga rin siya. Naroon sa kwarto namin umiiyak. Muling napabuntong hininga ang ina nito. Alam mo naman yun, Clea. Umiiyak yun kapag nalaman niyang umiiyak ka. Anak, kailangan mo ring isipin na hindi lang ikaw naapektuhan dito sa pamamahay na to, okay? Palagi mong pakatandaan, Clea, kapag may isang nasasaktan, lahat ng taong nakatira rito sa pamamahay na to ay masasaktan din. Kaya wag kang papaapekto. Lagi mong pakatandaan yan. Tumatak nga sa isip ni Clea ang mga katagang binitawan nga ng ina niyang si Karina. Mula sa araw na yun, hindi na nga niya hinahayaang maapektuhan siya ng mga bagay-bagay na may konektado nga sa kanya. Lalo pat may anak siyang labis na naapektuhan sa tuwing nasasaktan siya. Kathleen anak, pagtawag nga ni Clea sa anak. Mama, bakit po? Pagsagot nga ni Kathleen na lumabas nga galing sa kusina. Yumuko ng kaunti si Katleya para makapantay ang kanyang anak. Alis muna si mama ha. Papasok na ako sa trabaho ko. Magstay ka muna rito sa bahay kasama ang lola mo. Huwag makulit. Imbes na sagutin nga ni Kathleen ang ina, ay tumitig lang siya sa ina. Ma, okay ka na po ba? Tanong pa nga ng batang cute. Ngumiti si Clea sa anak para mapanatag nga ito. Okay na ako anak. Malakas yata ang mama mo. Ani nga ni Clea, may pinapakita pa nga ang muscle nito. Napangiti si Clea nang makita ang mahinang paghakikik ng anak niyang si Kathleen. Lumapit si Clea kay Kathleen at niyakap ang anak para magpaalam. Pumasok ng trabaho si Clea. Ngayon ang unang araw, nababalik nga siya sa trabaho magmula nang magmukmok nga siya nang makita si Gavin sa concert. Okay ka na girl? Pagsalubong nga ng baklang store owner na si Shine, na kaibigan din ni Clea. Okay na Bex, parang hindi mo naman ako kilala. Iiyak pero hindi ako magpapatalo no. Hindi sumusuko to kahit na iyakin. Babango ng pamilyang Pilipino. Mapanuksong tugon pa nga ni Clea. Pinabilib nga ang kaibigan. Napatawa si Shine. Ang puso mo, okay ba? Okay pa ba? Doon natigilan si Clea. Okay na siya. Alam niya yun. Ang tanong, okay na ba ang puso niya? Nagpeke nga ng masiglang tawa si Clea. Oo naman. Bakit naman hindi? Parang lalaki lang eh. Lalaki lang yan, Bex.
Sagot nga ni Clea sa kaibigang si Shine, na parang defensive. Napairap na nga lamang sa ere, si Shine. Lalaki lang, pero ilang araw kang hindi pumasok dahil sa kanya. Nako Clea, alam na alam ko na yung mga linyahang yan. Napagdaanan ko na yan. Sambit pa nga ni Shine na siyang ikinatawa nga nilang dalawa. O siya, ikaw nang bahala rito sa store ko ha? Ayusin mo Clea, bumawi ka. Sa ilang araw mong absent, pruha ka? Tugon nga ni Shine kay Clea. Oo na, salamat sa pag-unawa Bex ha. Pasasalamat ni Clea. Naku, sino ba namang magtutulungan dito kundi tayo lang din? O nga pala, dugtong nga ni Shine nang may maalala. Naroon na nga ang ngising nakapaskil sa labi ng bakla, mapanukso nang nakatingin kay Clea. Sa ilang araw mga absent, may lalaki ring ilang araw nang pabalik-balik dito. Baka maya-maya nandito na rin yun. Agarang napakunot noong nga si Clea. Wala siyang naalalang ibang kakilalang lalaki na posibleng maghanap sa kanya, maliban kay Shine na nandito mismo sa harapan niya. Ha? Sino raw? Naku, kuryoso ngang tanong ni Clea. Hindi sinabi Tanong nga ako ng tanong kung anong pangalan ng Papa Bulls na yun para kung ayaw mo ron, dito the rescue ako. Ibababa ko ng pride ko. Pupulutin ko siya para lang sa kanya. Kahit wala yun sa moto ko. Ang kaso, ayaw sabihin ang pangalan Ayaw niya yatang makilala niya ang future wife niya. Mapagbirong sambit nga ni Shine. Dahilan para mapatawa si Clea at mapailing-iling. Para namang hindi ka namumulot ng kung sino-sino riyan para madilikan din yung peke mong pechay bakla ka. Mapagbiro na sahad nga ni Clea. Dahilan para mapairap si Shine at inismeran siya. Mas masarap naman tong pechay ko, no? Pagbibiro nga ni Shine. Paano mas masarap peke yan? Pagbibiro pa nga na panunukso ni Clea sa kaibigan. Napairap ang bakla. At least nadidiligan na araw-araw. Yung sayo, ilang taon nang hindi nadidiligan. Biro nga pabalik nito dahilan para magtawanan nga sila. Ewan ko sayo. Sige na, alis na. Ako nang bahala rito sa pechay. Sa store mo. Mapanuksong biro ni Clea. Napailing-iling na nga lamang si Shine. O siya, yun ha. Asikusuhin mo kapag pumunta ulit dito. Customer din yun, Clea. Walang personalan dito. Bilin nga ni Shine sa dalaga. Oo na po, masusunod madam. Sad nga ng babae dito. Nang makalis nga si Shine, kagad na nagayos na nga si Clea. Kinuha niya ang uniforme niya at sinuot yun. Nang matapos ay inasikaso na nga niya ang mga gawain sa loob ng store. Kasalukuyan niyang inaayos ang mga gamit nang biglang tumunog ang chain sa may pinto ng store. Tanda na may pumasok nga na customer. Kita ni Clea ang sunod-sunod na pagpasok ng mga customer. Halos kilala naman niya ang lahat dahil naging suki na nga rin ito sa store na pinagtatrabahuan niya. Welcome back, Hining. Sambit nga ni Manang Lucia. Suki na nga sa naturang tindahan. Salamat po. Magalang naman na naging tugon ni Clea. Sa kabilang banda, habang busy nga si Clea sa pag-aasikaso sa mga customers, ay hindi niya namalayan ang pagdating ni Gavin sa loob ng tindahan. Dahil nakita niyang busy pa nga si Clea, nagtingin-tingin siya ng mga pagkain sa loob. Hinihintay na makalapit nga ng matiwasay sa dating kasintahan. Thank you. Tanging naging tugon na nga lamang ni Clea sa customer habang nginigitian nga ito. Nanatili namang nakatingin sa malayo si Gavin. Pinagmamastan ang mga matatamis ng ngiting ibinibigay ni Clea sa mga naging suki nga nito. Bagay na gusto nga niyang maranasan ulit mula sa dalaga. Namimiss niya ang dalaga. Batid niyang galit pa rin ito sa kanya dahilan para mag-atubili siyang lumapit kay Clea. Takot nga siyang layuan siya ulit ng dalaga. 283 po.
Bahagyang natigilan nga si Clea ng pagangat nga niya ng kanyang paningin sa customer. Mukha ni Gavin nga ang sumalubong sa kanya. Parang naiwan nga sa ere ang nakabuka nga niyang labi, ngunit kaagad naman siyang nakabawi. Cut. Thank you, sir. Hindi na nga natapos pa sa pagsasalita si Gavin nang madaling kunin nga ni Clea ang pera ng lalaki at sinuklian yon bago nagpasalamat. Bagay na ikinahihiya nga ni Gavin. Ayaw siyang makausap ni Clea. Yun kaagad ang pumasok sa isip niya. Kat, I need to talk. May kailangan pa po ba kayo, sir? May nakapila pa po kasi, pasensya na po ha. Kahit galit si Clea, nagpeke pa rin siya ng ngiti sa lalaki. Besides, customer is always right pa din. Bagay na kailangan nga niyang gawin para hindi maging issue sa iba pang customer. Napalingon naman si Gavin sa likuran niya. Nang mapansin ang mataas pang pila, kaagad na nga lamang siyang napabuntong hininga. Humingi siya nang paumanin sa nakasunod nga sa kanya bago siya napilitang kunin ang pinamili nga niya. I'll wait for you outside. Huling sabi nga ni Gavin bago umalis. Nang mapansin ni Clea ang naiwang grape juice, ay kaagad nga niyang tinawag ang lalaki. Gav. Napatigil nga sa pagsasalita si Clea. Nang pumasok sa isip niya, ang tinawag nga sa lalaki. Mahina niyang tinampal ang bibig bago tinawag muli ang dating kasintahan. Sir, naiwan mo po ang grape juice niyo. Napasagit-sit pa nga si Clea nang mapalayo si Gavin. Mukhang para sa iyo yan, ate. Sambit ng isang dalagita. Nakasuot pa nga ito ng uniforme. Naku, yung mga ganyang style, alam na alam ko na yan. Mag-iiwan ng pagkain o kaya drinks. Tapos dahil sa naiwan, ayun, mapapansin na. Tapos boom, magugulat ka na lang na nagkakamabutihan na pala kayo. Tapos yun, magko-confess sa isa't isa. Sa una masaya pa, pero sa break-up lang din pala babagsak. Naku, wag ka na ate. Bibigyan ka lang ng sakit sa puso niyan. Wag ka na dyan ate. Mataas na litanya nga ng estudyante. Dahilan para mapatawa nga ang iba pang mga nakapilang customer. Binigyan na nga ako ng sakit sa puso nun, be. Tumpak na tumpak ka. Walang sablay. Naging sambit na nga lamang ni Clea sa isip niya. Nang matapos nga ang masikaso lahat ng mga customer, ay naisip nga ni Clea na maglinis na nga lamang muna. Dahil maliit lang naman ang tindahan, siya na nga lamang mag-isa ang nagbabantay. Paminsan-minsan, tumutulong naman si Shine sa kanya pero dahil ngayong araw din siyang absent, inako nga niyang trabaho para naman madiligan sandali ang kaibigan. Nang mapansin ang trash can na puno na ng mga basura, ay kinuha nga ni Clea ang supot. Balak na ilagay sa mas malaking trash bin. Kasalukuyang naglalakad nga si Clea nang may biglaang umagaw sa daladala niyang basura. Ay! Malakas nga na naging sabik nga ni Clea. Gulat na gulat. Napatawa naman si Gavin sa naging reaksyon ng dalaga. Habang siya nakangisi, inis na inis naman si Clea. Ano bang sa tingin mo ginagawa mo, ha? Supladang sambit ni Clea sa lalaki. Nagsasalubong ang kilay. Nasa labas naman sila at walang mga customer. Kaya sinusupladahan niya ang lalaki. Imbes na ma-turn off nga kay Clea, ay napangisi na nga lamang si Gavin. Alam na alam niya ang mga kinikilos nga ng babae. Helping my future wife? Patanong na naging sagot nga ni Gavin. Naroon ang mapanuksong ngisi sa mga labi. Labi sa mga nainis si Clea. Kahit nakuha nga siya ni Gavin sa ngisi lang nito, pinilit niyang huwag magpapekto. Akin na yan. Sambit nga ni Clea habang pilit nga na inaagaw mga basura mula sa mga kamay ni Gavin. Bahagya namang inilayo ni Gavin ang mga supot at naroon pa rin ang ngisi sa mga labi. Sabi ko naman kasi sa'yo, tutulungan na kita, so let me please. Mahinahong pakiusap nga ni Gavin sa dalaga. Hindi mo naman to trabaho eh. Napahinto si Clea nang sumbat si Gavin. Hindi nga, pero gusto kong tumulong. Sambit ng lalaki. Hindi ka naman obligadong tumulong.
Napatigil na naman sa pagsasalita si Clea nang sumabat nga muli si Gavin sa kanya. Alam ko, dahil kusa akong tumulong sa'yo. Mahinahon pa ring sambit ni Gavin. Inis na napatigil si Clea sa pakikipag-agaw sa supot ng basura at inis na tumingala kay Gavin. Stop with your moves, Velarde. Hindi mo ako makukuha riyan, okay? Inis ngang sambit ni Clea. Kat, tawag nga muli sa kanya ni Gavin. Bago pa man makapagtapos nga ng pagsasalita si Gavin, ay inis nang itinulak ni Clea ang supot ng basura palapit sa lalaki. O hayan, gusto mong kunin to, di ba? Yan na, kainin mo. Inis na sambit nga ni Clea bago uungot-ungot nga at padabog na pumasok muli sa pinagtatrabahuang tindahan. Si Gavin na naiwan sa labas ay napangiti at napailing na nga lamang. Ang bilis talagang mainis ng isang yun, kung di ko lang yun mahal. Tanging sambit nga ni Gavin sa isip niya bago tinapon nga ang mga basura. Sa sumunod nga na araw, pumalik ulit si Gavin sa tindahang pinagtatrabahuan ni Clea. Pagkapasok nga niya sa tindahan ay kaagad na hinanap ng mga mata niya ang dalaga. Ngunit hindi niya ito makita sa may counter. Nanatili pa ring nakatayo si Gavin sa may pintuan. Nakahawak sa pinto, nag-aatubiling pumasok. Welcome! Labis na lamang ang gulat ni Clea nang sumalubong nga sa paningin niya ang mukha na naman ng ex niyang si Gavin. Kagad namang napalitan ng matamis, nangiti ang kaninang walang emosyong mukha ni Gavin, na siya namang ikinairap na nga lamang ni Clea. Imbes na bumalik nga sa counter, ay nagpatuloy ito sa ginagawa. Tuluyan namang pumasok si Gavin at pinagmamasdan ng dalaga sa ginagawa nito. Ang lagkit ng tingin niya kay Clea. Tuluyan namang pumasok si Gavin at pinagmamasdan ng dalaga. Kagaya kahapon, nakasuot pa rin siya ng bonnet at glasses para hindi nga siya makilala ng mga tao dahil sikat nga si Gavin. Nagtagumpay naman siya dahil hindi nga siya nakikilala. May ilan na nakakapansin nga pero pinilit niyang huwag magpahalata dahil gulo lang ang aabutin niya sa store na ayaw niyang mangyari kailanman dahil alam niyang pag nagkataon magagalit talaga si Clea sa kanya. Kabisado pa rin ito ang ugali ng kanyang dating nobya kahit hiwalay na nga sila. Bumalik nga sa paningin ni Gavin sa dalaga at ganun na lamang ang gulat niya nang mapansin ang dahan-dahang pagkalaglag ng mga pagkain mula sa mga lalagyan nito. Kaagad siyang lumapit kay Clea at pinoprotektahan ng dalaga sa pamamagitan ng pagharang niya sa katawan niya. Samantala, labis naman ang gulat ni Clea nang mapansin ang pagharang ni Gavin sa katawan nito para hindi siya matamaan. Kaagad na nagsalubong nga ang kilay niya. Naiinis dahil sa ginawa ng lalaki. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Inis na sambit nga ni Clea sa lalaki. Ayaw naman niyang aminin sa sarili. Alam niyang nag-aalala siya sa dating nobyo dahilan para tumaas ang boses niya at nagalit. Si Gavin naman, imbes na magulat sa naging reaksyon ng dating kasintahan, nagsalubong lang ang kilay. Naroon ang paningin sa katawan ng dalaga. Tinitignan kung may pasabay ito. Nang mapansin ni Gavin ng kaunting sugat sa kamay nga ni Clea, mas lalo nga siyang nainis. Bakit hindi ka kasi nag-iingat? Hindi napansin ni Gavin na napataas ang boses niya. Nagulat naman si Clea sa paraan ng pagsasalita nito. Pinanlakihan niya ng mata si Gavin. Teka, sinisigawan mo ba ako ha? Inis niyang tanong kay Gavin. Natauhan naman ng turang lalaki at hindi nga niya na mawari ang gagawin. Hindi kita sinisigawan. Ang akin lang, bakit ba kasi hindi ka nag-iingat? Mahinahon na sabit nga ng lalaki pero naroon pa rin ang puot sa puso niya. Puot dahil hindi niya nabantayan ng maayos ang dalaga. Sinisisi niya ang sarili niya. Napaiwas naman ang tingin si Clea. Nag-iingat naman ako ah. Hindi na ako yung clumsy na kilala mo. Sad pa nga ng dalaga
Nagpaparinig sa lalaki. Hindi naman nakontento si Gavin na tumirit pa. Mangyayari ba yun kung nag-iingat ka? Agarang napatigil nga sa pagsasalita si Gavin nang sumabat si Katleya. Bakit kasi nakatingin ka? Paninigaw nga nito. Naroon pa rin ang inis sa boses. Sa paraan ng tono niya ay parang sinisisi niya ang lalaki kung bakit ito tingin ang tingin sa kanya. Samantala, ganun na lamang ang gulat ni Gavin sa narinig. Nang matauhan, agad na lumapad nga ang ngiti sa mga labi niya. Nang mapansin naman niya ni Katleya, kaagad nga siyang napaiwas ng tingin. Bahala ka na nga riyan. Mabilis na sambit ni Clea bago iwan ng lalaki. Nanatiling nakangiti, sumunod nga si Gavin sa dalaga. Humilig nga siya sa counter. Ang tingin ay naroon pa rin sa bisi ng dalaga. So, kaya ba nalaglag ang mga pagkain kanina dahil naiilang ka sa tingin ko? Ano, nakakadistract ba ang tingin ko? Bagasin niya? Mapanuksong sambit nga ni Gavin sa dalaga. Inis namang napatingin nga si Katleya sa lalaki. Gusto mong malaman? Pati unang saad nga ng dalaga. Naroon ang peking ngiti sa labi. Nakakabaliw ang tingin mo. Naiinis ako. Kaya sa inis ko, gusto kong ihagis lahat ng mga gamit dito sa pagmumukha mo. Lubayan mo nga ako. Velarde, wala kang makukuha sa akin. Prangkang saad nga ni Katleya. Napasipol naman si Gavin. Then throw all the things here at me. I would gladly endure it. Titiisin ko. Huwag mo lang kakalimutang ihagis din ang sarili mo o kaya ang puso mo sa akin. Mapanukso nga na banat ni Gavin dahilan para manlaki ang mga mata ni Katleya na siya namang ikinatawa nga ni Gavin. Bastos! Malakas na sigaw nga ni Katleya. Nagulat naman si Gavin at agarang napangisi. Sa pagkakalam ko, hindi yun bastos. Bagasin niya, ikaw lang nag-iisip ng iba riyan. Wala namang nagawa si Clea, kundi ang samaan na nga lamang ng tingin ang dating kasintahan. Hindi naman nagpahuli si Gavin at humilig pa nga sa counter at tinitigan ng babae. Nagsukatan lang sila ng tingin hanggang sa mapababa nga ang paningin ni Katleya. Mula sa mga mata ay lumipat nga ang pagkakatingin ng dalaga sa labi nito. Si Gavin, napansin yun na panunok na nga lamang. Ganun na rin kabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya mawari kung anong nangyayari. Is she going to kiss me? Pipikit na ba ako? Ani nga ni Gavin sa sarili. Sinunod niya ang sarili at pumikit. Ganun na lamang ang gulat niya nang may dumamping malamig na bagay sa bibig niya. Pagmulat niya ng mga mata, sumalubong nga sa kanya ang bote ng grape juice. Ano to? Nagtatakang tanong nga ni Gavin sa dalaga. Natatawa nga na pambabara ni Katleya. Di grape juice? Hindi mo ba kita ang nakalagay dyan? Napatimpi na nga lamang si Gavin sa naging sagot. I mean, para saan to? Nang may pumasok nga na ideya sa isip niya, ay agarang lumapad ang ngiti sa labi niya. Para sa akin ba to? Bago pa man matapos sa pagsasalita si Gavin, sumabat nga si Katleya. Tinitigil ang kung anumang walang kwentang pumasok sa isip niya. Grape juice mo yan, nung isang araw. Huwag kasing masyadong assuming. Prangkang saad nga ng dalaga, dahilan para mapanguso na nga lamang si Gavin. Lumabas nga si Gavin ng tindahan dahil sa nagtatampo nga siya. Nang matapos ang tawag, naisipan nga ni Gavin na tumambay muna sa labas. Doon na lamang niya hahantayin ang dalaga. Samantala kanina pa nga pinipigilan ni Clea ang sarili na tumingin sa labas. Masaya siyang umalis na nga ang lalaking ngunit hindi niya mawari kung bakit parang hinahanap-hanap niya ang presensya nito. No, Clea. Tama na sa pag-iisip sa kanya. He's just here to play with you again. Sasaktan ka lang ulit nun. Sambit nga ng dalaga sa isip niya. Bumuntong hininga si Clea at pilit na winawaksi ang isip sa lalaki.
Inabalan ang lamang niyang sarili sa mga gawain sa loob ng tindahan. Malalim na ang gabi nang mapagdesisyonan nga ni Clea na magsara. Dahil nga ilang araw nga siyang absent, bumabawi na nga lamang siya sa kaibigan niyang si Shine na ngayon hindi pa rin mahagilap. Hindi rin niya masisisi ang kaibigan dahil ilang araw nga itong nagpuyat sa tindahan para sa kanya. Kasalukuyang naglalakad si Clea sa labas ng tindahan nang may biglang magsalita sa gilid niya. "Uwi ka na?" Ganun na lamang ang gulat niya nang makita si Gavin na kanina pa pala naghihintay sa kanya sa labasan. Tila naantig nga ang puso ng dalaga. May parte nga sa puso niyang masaya siyang makita ang lalaking naghihintay sa kanya. But knowing Clea, hindi niya hayaang makita at mabasa yon ng lalaki sa mukha niya. Hindi niya hayaang malaman ng lalaki na masaya siya. "Ano pang ginagawa mo rito?" Pagtataray nga ni Clea kay Gavin. "Kat, we need to talk." Matatag na sabi ni Gavin. Ang tingin niya ay nasa dalaga pa rin. "Ano pa bang kailangan nating pag-usapan, Gavin? Sa tingin ko naman wala na, diba?" Napatigil sa pagsasalita si Clea nang sumabat nga si Gavin. "Hindi ko intensyong iwan ka nun, maniwala ka." Kagad na nagbitiw nga ng pagak na tawa si Clea. Tila lumalabas ang inis sa katawan niya. "Maniwala? Sa lahat ng ginawa mo sa akin, Gavin, sa tingin mo, maniniwala pa ako sa'yo? Tanga lang ang maniniwala sa mga salita mo." Paninigaw nga ni Clea kay Gavin. "Clea." Tila nawawalan nga ng pag-asang sambit ni Gavin. "Kotang-kota na ako sa mga salita mo, Gavin. Pwede bang umalis ka na sa harapan ko? At huwag ka nang bumalik. Sakit mo sa mata." Yun lang ang mabilis na sumakay nga ng taxi ang dalaga. Wala namang nagawa si Gavin at hinayaan na nga lamang ang dalagang umalis. "Sige lang, bakasin niya. Try your luck to push me away. Pinupursige mo lang ang sarili kong ipanalo ka ulit." Yun na nga lamang ang nasabi ni Gavin sa sarili. Sa sumunod na araw ay gusto nga niya sanang puntahan ang dalaga sa tindahan, ngunit kailangan nga niyang mag-rehearse. Bukas lang ikalawang concert at gusto nga niyang imbitahan ang dating kasintahan sa naturang concert, kaya gusto nga niyang maging matiwasay ito. Si Clea naman ay kung ano-ano na nga ang nasa isip sa hindi pagpunta ni Gavin sa store matapos nga niya itong itaboy. Hanggang ngayon pa rin pala, he's not a man on his words. Kaunting taboy aayaw kagad. Naging sambit na nga lamang ni Clea sa isip. Nang sumunod na araw ay matamlay na pumasok nga ng store si Clea, na napansin naman ng kababalik lang na kaibigan na si Shine. "Oh, bakit matamlay ka? Anong nangyari sa'yo?" Natatawang sad nga ni Shine. Napangusa naman si Clea. "Bakit ngayon ka lang? Ang tagal mong bumalik ka. Ano, nadiligan na ba yung peking petray mo?" Panunokso pa nga ni Clea. Dahilan para mapairap nga ang bakla. "Ano tong nasagap kong chismis, ha? Na pumunta raw yung sikat na singer dito. Gavin ba yun? Pumunta ba rito?" "Hoy gaga, tinatanong kita." Pagtatanong nga ni Shine dahil binabaliwala nga ni Clea ang tanong niya. Kaya hinampas nga niya ito. Ano naman, kung pumunta siya rito, aanihin ko ang pagmumukha niya rito sa tindahan mo." Mababatid ang inis sa boses ng dalaga. Nanlaki naman ang mata ni Shine. "Gaga ka? Ano aanin mo ang mukha niya sa tindahan ko? Panghakot customer din yun." Sambit nga ni Shine na hindi alam ang dating relasyon na meron sila ni Clea at Gavin noon. "Sabihin mo, maati mo bang makita ang gagong mukha ng ex mo, Shine? Matapos niya akong..." Bago pa nga matapos sa pagsasalita si Clea, sumabat na kagad si Shine nang dahil sa sinabi niya. "What? Ex? You mean yung sikat na singer na yun ang ex mo?" Bahagyang nanlaki ang mata ni Shine. "Wag mong sabihin siya nga man ni Kathleen, ha? Gaga ka? Masasampal talaga kita." Sad nga nito.
Napatimpi si Clea sa counter dahilan para ampasin siya ni Shine. Hoy, yung totoo, si Gavin ang ama ni Kathleen no? Pangungulit nga, natanong nga ng kaibigan ni Clea. Oo nga, paulit-ulit ayaw maniwala. Pambabara ni Clea. Aba, feeling gold naman pala yung pechay mo, Day. Sana all nadiligan ng isang sikat na singer. Magpadilig ka ulit. Naging sambit ni Shine dahilan para mapasimangot nga si Clea. Hindi ka nakakatulong, alam mo ba yun? Tanging tugon nga ni Clea. Oh, paano ngayon yan? Sasabihin mo bang may anak kayo? Panguusisa nga ni Shine. Hindi. Mangswerte naman niya kung ganun, Bex. Hindi niya deserve ang isang Kathleen. Sobrang bait ng batang yun. Hindi niya deserve ang isang gagong ama. Pangangatwiran nga ni Clea sa kaibigan. Napabuntong hininga naman si Shine. Alam mo, Kat, wala akong karapatang manghimasok sa kung anumang relasyon na meron kayo. Dahil hindi ko alam ang buong kwento niyo. Pero, ayaw mo bang magkaroon ng kumpletong pamilya si Kathleen? Alam mo kasi, iba kapag nasa broken family ang bata. Si Kathleen mismo maapektuhan nun. Wika pa nga ni Shine na medyo sumeryoso na nga. Napabuntong hininga si Clea. Hindi ko naman pinapabayaan si Kathleen, Bex. Sinisigurado ko namang nabibigay ko lahat ng gusto niya. Tugon nga nito. Lahat ba talaga? Yung pangangailangan niya na sa ama niya lang makukuha, kaya mong ibigay? Pagtatanong nga, Shine kay Clea. So far, wala naman siyang bagay na hinihingi na hindi ko kayang testusan na. Napatigil nga sa pagsasalita sa Clea nang sumabat ulit sa Shine. Wala pa. Pero alam kong sa mga susunod na taon, hahanapin din niya ang kanyang ama. Matalino ang anak mo, Clea, at mahal ka nun kaya alam niyang kung paano ka niya intindihin. Akala mo lang masaya siya pero may mga bagay na pinipigilan niyang hingin sa'yo dahil alam niyang masasaktan ka. Tila naging palaisipan kay Clea ang mga katagang sinabi ng kaibigan sa kanya. Binabagabag na nga siya ngayon ng mga isiping yun. Nabalik sa realidad si Clea nang tumunog ang door chain. Ganun na lang ang gulat niya nang makita nga si Gavin nakakapasok lang ng tindahan. Kagad na napakunot nga ang noo ng dalaga nang mapansin na saglit lang itong tumingin sa kanya bago ito naglibot-libot sa store. Galit pa siya? Tanging naging sambit ni Clea sa isip niya. Tila lumilitaw nga ang isip ni Clea sa mga naging kilos ng dating kasintahan. Halos mapaigtad nga siya nang lumabas mula sa isang hilera si Gavin at lumapit nga sa gawin niya. Tila kinakarera ang puso niya sa bilis ng tibok noon. Ano nangyari sa'yo, Clea? Panininghal nga niya sa sarili nang mapansin na nakatitig nga si Gavin sa kanya't napatikhim. 286 po, sir. Kaswal na sambit niya sa lalaki. Tahimik namang kumuha ng bayad si Gavin at tahimik na umalis sa harapan ng dalaga. Si Clea, gulat na napapatingin sa likuran ng lalaki na ngayon, naglalakad na nga palapit sa upuan sa may bintana. Ano nangyayari sa kanya? Tanging naging sabi na nga lamang ni Clea sa isip niya. Napailing-iling siya at hinayaan ng lalaki. Bumalik sa trabaho si Clea. Ilang minuto lang, napansin niya na kanina pa may nakatitig nga sa kanya. Mula sa counter, nagangat nga siya ng paningin. Ganon na lamang ang gulat niya nang sumalubong nga sa kanya ang matamis ng ngiti ni Gavin mula sa upuan. Wala itong ibang ginawa kundi titigan siya sa may counter at pagmasdan sa ginagawa. Pinagkunutan lang ito ng noo ni Clea bago inirapan. Hinayaan na nga lamang ito ng dalaga at bumalik na nga sa trabaho. Kasalukuyang nakafocus si Clea sa ginagawa ng may batang lumapit nga sa kanya sa may counter. Bago pa siya makapagsalita, para tanungin ng bata, ay may binigay nga itong inumin sa kanya at itinuro ang gawin ni Gavin. Si Gavin naman ay ngumiti lang at itinaas ang hawak na juice niya
at itinuro yon. Pinagtaasan lang siya ng kilay ni Katleya. At akmang babaliwaliin nga niya nang makita ang note sa inumin. I will never give up on you. So stay put, beautiful. I'm gonna pursue you. Pagbasa nga ni Clea sa note at napairap nga sa ere. Tinignan niya ang lalaki at kagaya ng ginawa ng lalaki kanina, itinaas din niya ang juice at itinuro. Si Gavin naman, na nakita yon ay napangisi na nga lamang. Peking umisi si Clea bago dahan-dahang itinapon nga sa basurahan ang juice na binigay nito. Imbes na mainis nga si Gavin, ay mas lumapad pa nga ang ngisi nito at napailing-iling na lamang. Ang hirap pa rin niyang suyuin. Tanging naging sambit ni Gavin na pailing-iling. Ganun pa man ay hindi yun magiging dahilan para tumigil nga siya sa pagpupursige sa babae. Gagawin at gagawin niya ang lahat para kay Clea. Kasalukuyang nagayos nga si Clea sa mga gamit nang lapitan nga siya bigla ni Gavin. Kaagad namang napatras si Clea na siyang napataas nga sa sulok ng labi ng lalaki dahil nagawa niyang i-corner ang dating kasintahan. Gavin, ano ba? Nainis nga na sambit ni Clea. Dumagdag pa sa inis niya ang malakas na pagtibok ng puso niya na hindi niya matukoy kung bakit. Mas lumapad nga ang ngisin sa labi ni Gavin. Mas inilapit nga niya ang katawan sa dalagat pumulong. Hindi kita pinipilit na maniwala kagad sa akin. Pero totoo ang sinabi ko sa iyo. Hindi ko intensyon yun. Lumayo si Gavin mula sa dalaga at tinitigan nga ito. May concert ako bukas. Pumunta ka. Pag-imbita nga ni Gavin bago umalis sa tindahan. Sa ilang ulit bumabagabag na naman sa isip nga ni Clea. Tinitimbang-timbang niya sa sarili kung pupunta ba siya sa concert o hindi. Kat, ibinilin sa akin ni Nay Katrina na ikaw daw muna ang sumundo kay Kathleen at mamamalengke siya. Bungad nga ni Shine sa kanya pagkapasok nga sa store. Paano ang tindahan? Tanong nga ni Clea. Andito naman ako, no? Kaya nga pumunta ako dito, diba? Sige na, puntahan mo na ang anak mo. Baka naghihintay na yun sa'yo. Wala nang nagawa pa si Clea at nagbihis na nga. Sumakay siya sa taxi at pumunta nga sa eskwelahan ni Kathleen. Hindi pa nga siya nakakababa. Kita na nga niya ang likuran ni Kathleen na nakatayo sa may gate. Salamat po, sambit nga ni Clea sa driver bago tumingin muli sa anak. Labis-labis pang ngiti niya habang papalapit nga sa anak nang mapansin ang naging sitwasyon ng mga bata. Wala ka na mga ma. Paano ka makakasali sa family day? Wala kang ang papa eh. Panunukso nga ng isang batang lalaki kay Kathleen. Kahit napapaiyak na nga lumaban pa rin si Kathleen. May papa ako no. Kaya naman si mama ang nagpakama sa akin. Sigaw nga nito sa mga batang kaedaran niya. Family day nga eh. Paano kayo matatawag na family? Kayo lang dalawa ng mama mo. Walang ama, walang ama. Panunukso nga ng mga bata kay Kathleen. Kanoong eksena nga ang bumungad kay Clea dahilan para magulat siya at mapatingin sa anak. Nang makita ang malakas na pagyak ni Kathleen, kagad na nataranta si Clea at nilapitan ang anak na niyakap. Tama na anak, wag mo silang pansinin. Pagpapatahan nga ni Clea na halos maluhaluhan na rin. Nasasaktan din siya sa nararanasan ng anak niya. Hindi nga naman madali magkaroon ng isang broken family at tama nga ang kaibigan niyang si Shine. Akala ni Clea ay kukumprontahin nga siya ni Kathleen patungkol sa ama nito pero isang salita wala ngang lumabas sa bibig ng bata. Hindi ito nangulit at tila mas inintindi pa siya. Nanatili lang itong tahimik dahilan para mapaisip nga si Clea. Liko tayo sa Araneta, Manong. Sambit nga ni Clea. Nang makarating na nga sa Araneta, kaagad nga niyang inakay ang anak. Halika na anak, nood tayo ng concert. Saad nga ni Clea. Naroon ang saya sa mukha ni Kathleen, pero hindi nito pinapahalata sa ina na si Clea. Bagkus tinitigan lang namang nito ang ina. Magiging okay po ba kayo kung manunood tayo? Makahulugang tanong nga ni Kathleen sa ina. Gulat namang napatingin si Clea sa anak
Bago pa nga siya makapagsalita, ay nagsalita na nga si Kathleen. Pagod kayo sa trabaho, ma. Baka mas mapagod lang po kayo. Sambit pa nga ni Kathleen na siya namang ikinahinga nang matiwasay ni Katleya. Akala niya alam ni Kathleen na si Gavin ang ama nito. Okay lang ako, anak. Since andito naman na tayo, pumasok na lang tayo, okay? At pumasok nga sa loob ang mag-ina. Nang makatapat na nga sa gate, ay magsasalita na nga sana si Katleya na invited siya sa concert nang biglaan siyang lapitan ng isang staff. Pasok po, ma'am. Ani nga ng staff bago sa laiginaya. Kapasok nga sa loob. Kahit nagtataka sumunod na nga lamang si Katleya. Nang makapasok nga sa loob, tumigil nga si Clea sa paglalakad. Kontento na siya na makita ang dating kasintahan kahit sa malayo lang. Nang mapansin ng staff na tumigil nga sa paglalakad, si Clea napalingon nga sa kanila. Dito po kayo sa VIP, ma'am. Tugon yun sa akin ni Sir Gavin. Ani nga ng staff dahilan para magtinginan ng mga tao sa gawin ni Clea. Agara namang nahiya si Clea at ngumiti lang sa staff. Okay na sa akin dito, sir. Salamat po. Formal na tugon nga nito. Wala namang nagawa ang staff, kundi ang mapakamot na nga lamang sa ulo. Nang nagsimula na nga ang concert, kinarga ni Clea ang anak para makita ang entablado. Pagkapasok pa lang ni Gavin sa concert hall, kaagad na naghiyawan ang mga tao. Ang kaninang malikot na si Clea ay huminto rin sa paglilikot. Nang magsimulang kumanta si Gavin, ay napansin nga ni Clea ang pagtalikod ni Kathleen at ang pagyakap nga nito sa leeg niya. Binaliwala yun ni Clea sa isiping baka napagod lamang ito, ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang mapansin ang pag-angat ng balikat ng bata at ang likidong dahan-dahan na dumadaloy sa leeg niya. Senyales na umiyak nga si Kathleen. Okay ka lang ba, anak? Nag-aalalang tanong nga nito. Nang hindi sumagot si Kathleen, ay labis nga na nag-alala si Clea dahil para mapalabas siya ng araneta. Samantala, nang matapos nga sa pagkanta si Gavin, agaran siyang napangiti at inilibot nga ang paningin sa loob ng araneta. And for the last song, I want to dedicate it to my ex-girlfriend whom I want to pursue again. Seryosong saad nga ni Gavin. Nang oras din na yon, ay kaagad na hinanap nga ng ilaw ang tinutukoy ni Gavin, si Clea. Ganun na lang ang pagkadismaya nito nang hindi mahagilap si Clea sa concert. Sa kabilang banda, labis namang nag-alala si Clea sa anak. Anong nangyayari, anak? May masakit ba sa'yo? Malumani na tanong nga ni Clea sa kanyang anak na hanggang ngayon napapadaloy pa rin ang luha sa pisngi. Umiling-iling si Kathleen at hindi nagsalita. Dahilan para mapaudbuntong hininga si Clea. Ito ang unang beses na hindi siya sinagot ng anak. Marahil tama nga si Shine sa sinabi nito. May mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa anak niya, lalo na kung pag-uusapan na yang kalinga ng isang ama. Hindi ka pumunta. Malungkot at dismayadong sad nga ni Gavin. Pagkapasok pa lang ng store, nagtimpi nga si Clea sa may counter at binaliwalang lalaki. Lumabas ang dalaga sa store at dala-dala ang supot ng mga basura para ilagay sa malaking trash bin. Ano naman kung hindi ako pumunta? May mangyayari ba kung pumunta ako ron? Umuungot na sambit nga ni Clea na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Gavin na siyang masikinalungkot nito. Dinedicate ko sa yung last song, but you're nowhere to be found. Hindi ka mahagilap doon. Pagsusumbong nga ni Gavin sa dalaga. Binaliwala siya ni Clea at tuluyan na nga itong naglakad. Nang mapuno na nga at pumasok nga sa isip ni Gavin ang pagsuko, napatigil siya sa pagsunod sa dalaga. Ganun ba talaga ako kahirap patawarin? Naroon nga sa boses ni Gavin ang lungkot at sakit. Kahit hindi ka nakatingin sa kanya, sa boses pa lang, nasasabi mong malungkot na nga ito. Si Clea naman, na nakarinig noon ay bahagyang napatigil sa paglalakad. Unti-unting narinig, nawalan nga ng lakas ang mga kamay niyang
nakahawak sa mga supot ng basura dahilan para dumaustos, pababa na hinayaan na nga lamang ng dalaga. Tila nawalan nga siya ng lakas nang marinig ang panunumbat nga sa boses ni Gavin habang tinatanong ang mga katagang yun sa kanya. Clea, sabihin mo, mahirap pa talaga akong... Nang mapagdesisyonan nga ni Gavin na lapitan nga ang dalaga, ay pilit na iniharap nga sa kanya. Sumalubong nga sa kanya ang mga namumuong luha sa mga mata ng dalaga, dahilan para mapatigil siya sa pagsasalita. Kat, tanging naisambit niya. Sunod-sunod na umagos nga ang luwang kanina pa, nagtitimpi sa mga mata ni Clea. Hinayaan niyang dumaloy yun sa mga inosente niyang mga pisngi dahil pagod na nga siyang pigilan ulit ang totoo niyang nararamdaman. Nasasaktan siya. Yun ang totoong nararamdaman niya sa panahon na to habang nakaharap nga sa dating kasintahan na nanunumbat sa kanya. Anong karapatan mong manumbat? Nanunumbat ding sambit nga ni Clea sa lalaki. Umiiyak pa rin. Lumapit nga si Clea kay Gavin at nasasaktang pinaghampas ang lalaki. Anong karapatan mong manumbat sa akin, Gavin, ha? Sino bang nang iwan sa ating dalawa? Ikaw, diba? Kaya anong karapatan mong sumbatan ako? Tila naging maamong tuta naman si Gavin nang makitang dalagang umiiyak na puno ng hinanakit. Hinayaan niyang dalagang hampasin siya dahil nararapat lang yun sa kanya. I'm sorry if I drag you into this. Mahinang sabi ni Gavin. Ang tingin ay nakay Clea pa rin. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung nasasaktan ka na naman ngayon dahil sa akin. Mahinahon at malumanay nga na sambit ni Gavin sa dalaga. Kung hindi lang ako nahirapan noon. Kung hindi lang ako nahirapan na pagsabayin ang pakikipagrelasyon ko sa'yo at ang pag-abot ko sa pangarap ko. Kat, gusto kong malaman mo na mas pinili ko ang pangarap ko para sa kinabukasan natin. Pag-open up nga ni Gavin, sa nakaraan na siya namang ikinagalit na Clea. Pangarap? Ano sa tingin mong gagawin ko, ha? Magiging masaya ako dahil iniwan mo ako nun para sa kinabukasan natin? Tandaan mo, may nangyari sa atin at pagkatapos nun iniwan mo lang ako sa ere. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ko nun? Ang mararamdaman ko? Ngingiti sa'yo na parang wala lang yun? Ilang taon akong nagdusa, Gavin. Ilang taon kong hinarap lahat ng pagsubok na naranasan ko dahil sa'yo. Tapos ngayon, sasabihin mong iniwan mo ko para sa kinabukasan? Pwede naman tayong magtulungan na. Bakit umabot pa sa puntong iiwan mo ko sa ere? Ni isang balita wala akong nakuha sa'yo. Sana man lang, pinaalam mo sa akin ang plano mo. Hindi yung bigla-bigla ka na lang nang iiwan. Gavin, anong klaseng rason yun? Malakas na sigaw nga ni Clea at umiiyak pa rin. Mapait na napangiti si Gavin. Alam ko, Clea. Alam kong gago ako sa part na yun. Iniwan kita, kaya may karapatan ka magalit. Pero, huwag mong kakalimutan na ginagawa ko lang lahat ng to para sa atin. Pagak na tumawa si Clea. Grabeng pag-iisip yan. Ayaw mo lang talagang aminin na nagpaka-selfish ka. Ginawa mo lang lahat yun para sa sarili mo. Kaya pwede ba? Bago pa kita masapak, umalis ka na sa harapan ko. Galit na sambit nga ng babae. Tila yata bumabalik ang luhang iniyak niya kanina. Wala nang nagawa pa si Gavin kundi umalis na nga lamang sa lugar. Naiwan namang umiiyak si Clea. Nasasaktan pa rin sa lahat ng nangyari sa buhay niya. Sa sumunod na araw, ay patingin-tingin nga si Clea sa may pintuan ng store. Tinitignan kung pumasok ba si Gavin o hindi. Anong mukha yan, Day? Naging sambit nga ni Shine nang mapansin ang pagkabusangot nga sa mukha ni Clea. Nakanguso nga ang lalaki at walang lakas na umupo sa upuan niya. Bumuntong hininga siya. Napansin naman ni Shine na gustong mapag-isa ng kaibigan dahilan para iniwan nga niya ang dalaga sa counter. Samantala nakatayo naman si Gavin, di kalayuan sa pintuan ng store. Nag-aatubili nga siyang pumunta sa umpisa pero gusto nga niyang siguraduhin na okay lang si Clea. Ngayon,
ay parang gusto na nga niya munang tanawin mula sa malayong babae. Makita niya lamang na maayos ang kalagayan ng dalaga, okay na nga siya. Sa kabilang banda, nakakunot noong tumigil nga si Kathleen sa paglalakad at tumabi na nga sa lalaking nakatayo di kalayuan sa store na pinagtatrabahuan ng mama niya. Ginaya niya ang ginagawa ng lalaki at kuryosong nakatingin na nga lamang sa tindahan. Napagdesisyonan ni Gavin na umalis na lamang. Mga alis na nga sana siya nang may magsalita sa gilid niya. Hindi niya napansin na may bata palang nakatayo sa gilid niya. Matayaw niyong pumasok. Mabait naman po yung nagbabantay dyan. Sambit ng batang si Kathleen. Tumingin naman si Gavin sa bata at laking gulat niya nang makitang kamukha niya ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya at parang may kung ano nga siyang naramdaman sa sarili. Pakaramdam niya, nananalamin nga siya sa pamamagitan lang ng pagtingin sa batang si Kathleen. May kung anong pumasok sa isip niya. Gusto niyang isipin ang mga yon ngunit kaagad niyang iwinaksi. Alam niyang wala siyang anak kay Katleya. Sa pagkakaalam niya hindi nga nagbunga. Ang plano nga niyang pakikisiping sa dalaga bago niya ito iniwan para matali nga ito sa kanya. Oo, dahil sa hirap, kinuha nga niyang oportunidad na ipagpatuloy ang musika sa ibang bansa. Dahil mahal na mahal niya si Clea, ay may binilin nga siya rito. Yun ay isang responsibilidad na siyang maghuugnay sa kanilang dalawa kapag babalik na nga siya sa buhay nito. Sa pag-aakalang hindi nagbunga, ang naging plano niya ay nahihirapan nga siyang kunin ulit ang mahal niya. Nahihiya po ba kayo? Halika, sasamahan po kita. Saad pa nga ng cute na bata. Wala nang nagawa pa si Gavin nang hilahin na nga siya ni Kathleen papasok ng store. Dahil sa pagtunog nga ng door chain, kagad na dumapo nga ang paningin ni Katleya roon. Ganun na nga lamang ang gulat niya nang makita nga na magkasama nga ang kanyang anak at si Gavin. Mama, I've got someone here. Mukhang nahihiya po siyang pumasok kaya sinamahan ko na po. Inosenteng saad nga ni Kathleen na siyang nagpakaba kay Clea. Ha? Sige anak, halika muna rito. I've got something for you. Kabadong sambit na nga lamang ni Katleya. Nangakmang lalapit na nga si Kathleen sa ina, ay hinawakan nga ni Gavin ang bata. Pinipigilan ito sa pagalis. Yumuko si Gavin upang makapantay ang bata. Thank you for helping me, kiddo. Wika ni Gavin at mahinang pinisil ang pisngi ng bata na siyang ikinahagikgik nga nito. Walang anuman po. Palaging bilin pa sa akin ni Mama na tulungan po ang mga nangangailangan eh. Napatango-tango si Gavin. Proud na nakatitig sa bata. Yes, I'm proud of you. And for doing that, what's your name, kiddo? I'm Kathleen po. Maghalang na tugon ni Kathleen. Okay, Kathleen. How old are you? Tanong nga ulit ni Gavin. Akmang sasabat na nga sana si Katleya nang makapagsalita na nga si Kathleen. I'm 6 po. Kagad na lumapit nga si Katleya sa anak. Okay anak, pwede bang sumama ka na muna kay Tita Shine mo? May asikasuhin lang muna si Mama, okay? Si Shine naman na nakuha ang gusto ni Clea ay kagad na nilapitan nga si Kathleen at lumabas ng store. Naiwan sina Katleya at Gavin na nakatingin nga sa papalayong likuran nga ni Kathleen. 6 years old Mapait at puno ng dismayang tumingin si Gavin sa dating kasintahan. Kung hindi ko pa siya nakita, may bala ka bang sabihin sa akin na may anak tayo? Puno ng hinanakit na wika ni Gavin. Hindi naman siya pinansin ni Clea at tinalikuran lang. Dahil sa inis at pagkadismaya ay hinawakan nga ni Gavin ang braso ng dalaga para pigilan nga itong umalis at baliwalain lang siya. Magising niya! Tila napupuno nga ng sambit ni Gavin. Anak ko, Gavin. Anak ko lang. Anong karapatan mong angkinin ang anak ko? Galit na saad pa nga ni Katleya. Kagad na namuo nga ang luha sa mga mata ni Gavin. Hanggang kailan mo ko tatratuhin ng ganyan? Clay, hanggang kailan? Hanggang kailan mo ako parurusahan? Puno ng hinanakit nga, nasumbat nga ni Gavin. Parusa? Ikaw mismo ang gumagawa ng parusa sa sarili mo, Gavin. Kaya wag na wag ka nang magsasalita na parang kasalanan ko pa ngayon ang lahat. Tila halos mawala ng lakas si Gavin
Sa naging tugon nga ni Clea, bato pa rin ang puso nito para sa kanya. Ang hirap nitong kunin, pero hindi siya makakapayag na hindi siya kilalanin ng anak niya bilang ama. Hindi siya makakapayag na hindi makuha ulit ang loob ng dalawa. Magpupursige siya. Tsaka anong ginagawa mo ulit rito? Ganun na lamang ang gulat ni Clea nang isang araw ay may kumatok sa bahay nila at nadatnan si Gavin sa harap ng bahay nila. Sa malamig na tingin, lumampas nga ang paningin ni Gavin at binaliwala si Clea sa harapan niya. Napanganga naman si Clea sa gulat nang tinuran nga ng lalaki. Akmang papasok na nga sa loob ng bahay ay kagad itong hinarangan ng dalaga. Gavin, ano sa tingin mong ginagawa mo ha? Nainis ka na wika ni Clea. Nagsukatan lang ng tingin ng dalawa. Nang may magsalita nga sa likuran ni Clea. Oh hi, Mr. Gavin. Pagbati ni Kathleen sa lalaki. Kaagad namang ngumiti si Gavin at yumuko. Hey, pwede ba kitang ihatid sa school mo? Napatingin nga si Kathleen sa ina niya. Pwede naman po, Mama, diba? Paghihingan ang permiso ni Kathleen sa ina. Mga angal nga si Clea nang magsalita si Kathleen. Silence means yes. Thank you, Mama. Yun lang at tumakbo na nga palapit sa kotse si Kathleen. Si Gavin na nakita nga ang naging reaksyon ng anak, napapangisi lang. Si Clea naman, napapabuntong hininga. Hindi na alam kung ano mang gagawing pag-iwas sa lalaki, kayong si Kathleen na nga mismo ang lumalapit dito. Pumasok nga si Clea sa loob para kunin ang bag ni Kathleen. Akmang kukunin na nga niya sana ang bag nang mapansin na nakabukas nga ito. Isasara na nga sana niya ang bag ng bata nang mapansin ang nakaipit na maliit na bagay sa notebook nito. Kinuha yun ni Clea at tinignan. Ganun na lamang ang gulat nang makita nga ang lumang litrato nila ni Gavin noon. Nung mga panahong magkasintahan pa lang silang dalawa. Doon ni sa isang nagsilaglaga ng mga luha ni Clea. Doon sumagi sa isip niya ang kakaibang kilos ng anak niya sa tuwing nasa paligid nga ang figura ni Gavin. Tanda niya pa ang pag-request ni Kathleen na ilipat nga sa ibang channel ng TV. Ang pag-iyak ni Gavin sa tuwing napapakinggan nga ang musika. Ang pagtitig nito sa kanya sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Gavin sa billboard. Lahat ng yung sumagi sa isip niya. Okay ka lang, Mama? Biglang tanong nga ni Kathleen nang mapansin na kanina pa nga nakatitig sa kanyang ina. Nakasakay na nga sila ng sasakyan ni Gavin na todong ngiti naman ngayon. Nang mapansin ang pag-iyak ni Clea, sa backseat ay kaagad na inihinto nga ni Gavin ang sasakyan at napatingin sa gawin ng dalaga. Nangyayari, hey! Nataranta nga si Gavin nang makitang pag-iyak ni Kathleen. Si Clea na narinig ang pag-iyak ng anak ay tila nabalik sa realidad. Naging emosyonal nga siya masyado. Hindi niya naisip ang anak niya. Sorry, Mama. Gusto mo po bang bumaba na lang tayo? Umiiyak nga nasambit ni Kathleen. Naroon nga ang lungkot sa boses. Kaagad na umiling nga si Clea at hinapit na lang lamang ang yakap ng anak. Gusto niyang humingi ng tawad dito pero hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Sa dami ng kasalanan niya, sa anak hindi niya alam kung anong uunahin niya. Hindi pwedeng palagi na lang si Kathleen ang mag-adjust para sa kanya. Hindi niya ahayang masaktan pa ang anak. Gusto mo bang ipakilala kita kay Kathleen? Ganun na nga lamang ang gulat ni Gavin nang biglaan na nga siyang tanungin ni Clea sa bagay na yun. Yun ang bagay na matagal nang hinihintay ni Gavin, ang may pakilala nga siya kay Kathleen bilang ama, hindi bilang isang kakilala lamang. Talaga bang gagawin mo yan? Sa saya ay hindi na malaya ni Gavin na napayakap nga siya sa dalaga. Pero kahit natauhan nga siya, ay mas kinuha nga niya ang oportunidad na yun para mayakap ulit ang dating kasintahan. Tatanungin ko muna kung papayag siya. Sambit nga ni Clea. Kahit alam nga niyang, alam na nga ni Kathleen ang totoo. Namutla naman si Gavin at hindi alam ang gagawin. Naghanap nga ng tamang tiyempo si Clea para tanungin ang anak. Kahit alam nga niya na alam ni Kathleen kung sino ang ama nito, gusto niya pa ring opisyal na ipakilala si Gavin.
Nak, gusto mo bang makilala ang papa mo? Napatingin si Kathleen sa ina. Imbes na sumagot ay tumitig lang ito sa ina na tila binabasa nga sa Clea. Bakit? Naiilang nga na tanong ni Clea sa anak. Okay lang po ba sa inyong makilala ko po si Mr. Gavin? Hindi pa rin lubos na maisip ni Clea kung paano nalaman ni Kathleen ang tungkol sa kanila ni Gavin. Marahil ay tama si Shine. Matalino ang anak niya at alam nga nito ang mga bagay na nag-uugnay sa kanya. Ngumiti si Clea sa anak. Bakit naman hindi? Tumabingi nga ang ulo ni Kathleen. Hindi ka po ba masasaktan? Kung masasaktan ka po, hindi na lang po, ma. Tila dinurog nga ng ilang ulit ang puso ni Clea nang marinig yun. Handa na nga ang anak niyang isakripisyo ang kasiyahan nito para sa kanya. Pero hindi niya kayang isakripisyo ang kaligayahan niya para sa anak niya. Yun kaagad ang napagtanto niya sa ilang taon na itinago nga niyang anak kay Gavin. At dumating nga ang pinakaasamasam na araw ni Kathleen at Gavin. Ang ipakilala nga nila ang isa't isa bilang magama. Kathleen anak, this is your dad, Gavin. And Gav, this is Kathleen, ang anak ko na anak mo rin. Halos maluha-luha nga sa Clea habang ipinapakilala nga ang dalawa sa isa't isa. Pansin niya ang mga namumuong luha sa mga mata ng dalawa na tila sabik na makilala ang isa't isa. You can talk to her now. I'll give you time. Yun lang at umalis na nga si Clea para makapag-usap nga ng maayos ang dalawa. Pwede ka bang mayakap? Nanginginig nga ang boses na sambit nga ni Gavin sa anak. Si Kathleen na nagsisimula ng umiyak ay kagad na tumakbo nga palapit sa ama at mahigpit itong niyakap. Papa! Umiyak nga na sambit na siya namang ikinaiyak ni Gavin. I'm sorry. If I took years to finally know you, promise babawi ako anak. Tinupad nga ni Gavin ang pangako niya sa anak. Hatid sundo niya si Kathleen sa eskwelahan. Sa Sabado ay namamasyal nga sila. Sa Linggo nagsisimba sila. Ganun ng routine nila, ilang araw na magkasama sila at hinahayaan yun ni Clea. Bakit mo po iniwan si mama noon, Papa? Bigla ang tanong nga ni Kathleen kay Gavin na siyang ikinagulat nga ng huli. Naghahanap ito ng pagkakataon na magpaliwanag nga sa anak tungkol sa lahat, pero mukhang ito na nga ang araw na yun. Umayos sa pagkakaupo si Gavin sa sofa at inayos ang pagkakandong nga ni Kathleen sa hita niya. Well, I was young. Bata pa ako noon at mahirap lang. Wala akong maibibigay na katiting na tulong sa mama mo. Sila pa nga mismo ang tumutulong sa akin. Napapatigil nga na sa pagsasalita si Gavin nang sumabat ang anak. Ano pong ibig mong sabihin? Sina lola at lolo ang tumulong sa'yo? Kuryosong tanong nga ni Kathleen na siyang ikinatawa ni Gavin. Nakakahiya, di ba? Ako dapat ang tumutulong pero ako yung tinulungan. Pagkukwento ni Gavin sa anak. Okay lang po. Mabait naman po sina lolo at lola. Inosenteng sagot nga ni Kathleen. Oo, mabait nga sila nak. Nagpapasalamat ako na sila ang naging mga magulang ng mama mo kasi mapapanatag ako. Nung namulat ako sa katotohanang hindi ko pa kayang magtayo ng sariling pamilya, kahit alam kong magagalit sa akin ng lola at lolo, ginawa pa rin kita para mapanatag ang loob ko na kahit naging malayo ko, alam kong may babalikan ako. Ginawa kitang inspirasyon habang pinupursigi ko ang musika at ginawa naman kitang paraan para magkabalikan kami ng mama mo. Mahal na mahal ko ang mama mo, nak. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila alam na may isang tao palang nakikinig sa usapan nila. Lingid sa kaalaman nila, nakikinig rin pala sa Clea na puno ng luha sa mga mata. Umalis ang dalaga kalaunan dahil pakiramdam niya. Hindi niya kayang marinig ang iba pang sasabihin ni Gavin sa anak. Nak, can you do me a favor? Bigla ang tanong nga ni Gavin. Ano po yun? Tugon naman ni Kathleen. Pwede mo bang imbitahan ng mama mo sa isang restaurant? Magpapareserve ako doon. Gusto ko siyang makausap ng masinsinan. Gusto kong ayusin na talaga ang pamilya natin. Buong pusong pumayag sa Kathleen sa naging request ng ama. Sa sumunod ngang araw,
Nilapitan niya ang ina. Ma, pwede ka po bang makausap? Tanong nga ng cute na si Kathleen sa ina. Oo naman nak, tungkol saan yan? Imbes na sumagot nga, kinuha nga ni Kathleen ang inihandang invitation card ni Gavin at binigay nga yun sa ina. Gulat namang napatingin si Clea sa card. Anak, para saan to? Tanong nga nito sa anak. Pumunta ka raw po dyan, Ma. Wika nga ni Kathleen sa ina. Anak, napatingin si Clea sa anak. Please? Pagsusumamo ng anak na si Kathleen. Pero anak, napatigil nga sa pagsasalita si Clea. Nang magsalita nga si Kathleen. Ayaw mo bang sumaya ako, Ma? Tila nangungonsensya pa nga nasambit ni Kathleen. Dahilan para matigilan nga si Clea. Napapabuntong hininga na nga lamang siya. Hindi alam ang gagawin. Nang dumating ang araw na nakasaad nga sa imbitasyon, nagmuni-muni si Clea kung pupunta ba siya o hindi. Hanggang sa napunta nga siya sa isang desisyon. Desisyon na kayang makapagpabago nga sa takbo ng buhay nilang mag-ina. Pumunta si Clea sa nasabing restaurant. Nang makarating ay sinalubong nga siya ng isang staff at iginaya nga papasok sa loob. Doon ay sumalubong nga sa kanya ang hindi mawaring mukha ni Gavin. Ngunit nang makita nga siya ng lalaki ay kaagad na umaliwalas nga ang mukha nito. Kat, napatigil nga sa pagsasalita si Gavin nang mapansin ang bahagyang pag-atras nga ni Clea. Please stay. I wanna fix this family for us. Bago pa makaalis si Clea, nilapitan na nga ito ni Gavin at iginaya na nga sa mesa na ipinahanda niya. Kinakabahan man ay pilit niyang iwinawaksi ang sarili. Gusto mo bang kumain? Nang hindi sumagot ang dalaga ay sinenyasan nga ni Gavin ang waiter. Na-iserve na nga ang pagkain sa mesa. Tahimik lamang silang kumain. Sinusubukan ni Gavin na magsimula ng usapan para maayos ang pamilya. Ngunit nanatiling tahimik si Clea. Dahilan para mawala ng boses ang lalaki. Nang marinig ang pagtugtog, nang malumanay na musika ay tumayo si Gavin para imbitahan nga si Clea sa isang sayaw. Kahit ayaw ng dalaga ay wala naman itong nagawa, kundi ang makipagsayaw para lang sa anak. Masaya akong pumunta ka. Mahinang sambit nga ni Gavin, pagkahawak nga nito sa bewang ng dalaga. Nanatili namang tahimik si Clea, dahilan para matahimik si Gavin ng ilang sandali. Kat, alam kong naging gago ko sa pag-iwan ko sa inyo. Kung hihingi ba ako ng second chance, mabibigyan mo ba ako? Napatingin si Clea sa kanya dahilan para kabahan nga siya. Tumitig ang dalaga sa kanya. Magiging totoo ka ba sa pangalawang pagkakataon na ibibigay ko? Kulat na napatingin nga si Gavin sa dalaga. Do you mean? Yes, binibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Sana hindi mo sayangin ang pangalawang pagkakataon na ibibigay ko. Tinupad nga ni Gavin ang sinabi nga niya kay Clea na magpapakatotoo na nga siya. Walang sawa niyang pinursige ang mag-ina. Halos nililigawan nga niya ulit niya si Clea. Hatid sundo naman si Kathleen. Ready ka na anak? Tanong na nga ni Gavin kay Kathleen na siya na may kinasigaw nito. Yes! Sad nga ng bata na cute. Ngayon nga papunta nga sila sa elementary school para sa family day na gagawin. Ini-enjoy na nga lamang nila ang araw. Nakikihalubilo nga sa mga bata. Maski yung mga batang nanukso kay Kathleen ay nakikipaglaro na nga kay Kathleen dahilan para mas sumaya ang bata. At ngayon may special performance ang ating isang guest, Mr. Gavin Velarde. Gulat na napatingin nga si Clea sa lalaki ngunit ngumiti lamang ito sa kanya. Lingid sa kaalaman niya ay plano na pala ito ni Kathleen at Gavin para mag-propose sa kanya. Kinanta ni Gavin ang kantang pinamagatang Marry Me at habang kinakanta yun ay nakatingin nga lang siya sa dalaga. Si Kathleen naman na naghihintay lamang sa tamang hudyat ay inihanda nga ang sing-sing na ibibigay nga sa ina. Miss Clea Marie Bagasinya, will you marry me? Tanong nga ni Gavin matapos kumanta at kagad namang ibinigay nga ni Kathleen ang sing-sing. Of course, yes. Buong pusong sagot ni Clea na puno ng luha ang mga mata. Lumuluha na nga siya nang dahil sa saya. Sa lahat ng pinagdaanan ni Clea, may napagtanto siya.
Mahirap ibalik ang tiwalang nawasak na, pero sa taong nagpupursige at sa taong totoong nagmamahal, ang pag-take ng risk ay pwedeng maging option para mas sumaya. Gaya nga ng nangyari kina Katleya, Kathleen at Gavin. Ikinasal nga sila. Intimate wedding lamang pero masaya at puno ng pagmamahalan. Namuhay ng masaya at never nang ang iniwan ni Gavin ang kanyang mag-ina. At mas naging mabuting ama at asawa pa nga ito sa kanila. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Gavin at Katleya. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Jane Rosario, Presbyteros Rose, Jerry Ramos, Ostonalito, Emily Borak, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Kogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lili Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen,
Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Elia Evangelista Anderson,